Good morning ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Si Arnel Ignacio, sinibak. Ito, malinaw ka-coffee ha. Hindi nag-resign, sinibak si Arnel Ignacio. Yan ang katotohanan. Ang masaklap ngayon, yung mga DDS in the name of Jay Sonsa, pinapalabas nila na mali na naman itong desisyon ng administrasyon ni PBBM. Ano ba to si Arnel? DDS ba yan? At ipinagtatanggol ng mga DDS? Regardless kung anong affiliation niya, DDS siya, dilaw siya, o partido siya ni PBBM, may mga aligasyon kay Arnel Ignacio at hindi birong aligasyon. Tumataginting po na 1.4 billion pesos transaction, unauthorized transaction. Yes, wala pang judgment yan, pero unfair naman na nandiyan siya, nakatungtong siya dyan sa OWA habang ongoing yung investigation. Even yung ombudsman, sinususpende yung local government officials once na mayroong pong isinasagawang investigasyon. Ang hindi natin maintindihan dito sa mga DDS, sinisisi na naman nila si PBBM dito sa pagkakasibak kay Arnel Ignacio, kesyo, maganda raw ang serbisyo, kesyo, masyadong masipag daw si Arnel Ignacio, bakit tinanggal? Ito mga DDS, makinig kayo. Hindi ibig sabihin na maganda ang serbisyo mo, pwede ka na magnakaw. Hindi natin sinasabing nagnakaw si Arnel Ignacio dito ha. Yung katotohanan lang tayo. Kasi ang argument dito, teka, puntahan natin ito. Itong si Jay Sonsa, talagang magpapakalat talaga ng hate sa administrasyon na ito Sabi niya, wait lang. Hinahanap ko yung post siya. Ito. Pwede nyo i-check ka-coffee. Yan post ni Jay Sonsa. President Marcos Jr. removed the most dedicated and efficient government official, Arnel Ignacio, OWA administrator. Sir, malinis ba yung kukote mo? So, porket masipag, porket efficient, let's assume ka-coffee na siya ang pinakamahusay, the most dedicated employee, sabihin na natin yan, ng buong gobyerno ng Pilipinas. So, pwede siya mag-engage into illegal transactions. Hindi natin sinasabi na ginawa ni Arnel Ignacio yan dito lang sa premise na to ni Jay Sonsa. Isa pa, sabi niya, huwag ninyong pakialaman o pag-interesan ang pondo ng OWA. Pera yan ng mga OFW, sabi ni President Ferdinand Edralin Marcos, rest in peace. Dinamay pa yung patay. Post niya, 48 minutes ago. Dinamay pa. Okay, sige. Ano yung pinag-uugatan nitong issue? Hindi ko maintindihan itong mga DDS. Dahil ba DDS si Arnel Ignacio? Kaya todo tanggol kayo? Regardless sa affiliation yan. Ka-coffee, kahit anong affiliation niya. Nagkamali siya, let's assume ka-coffee, and I think may valid reasons kung bakit siya tinanggal. Hindi naman yan basta chuchu lang, may nagsabi ng ganyan, tanggalin nyo agad. Hindi naman ganyan kabopols itong gobyerno na ito. Hindi din si Kakdak. Si Kakdak, kahit pa paano, may integrity naman yan, matinu-tinu naman yan. So kung nakikita niya na chismis lang ito, bakit niya itatanggalin yan? O bakit niya i-recommend na tanggalin sa gobyerno yan? Sige, nagsalita na si Kakdak. Huwag tayo sa fake news, dito tayo sa totoo. Basahin natin, headline ng GMA News. DMW Chief Kakdak says ex-OWA admin Ignacio removed. Okay, hindi nag-resign ha. Tinanggal po si Arnel Ignacio. Yan ang matibay na statement dito ni Hans Kakdak ng DMW. Former Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio was removed from his post due to loss of trust and confidence, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak said on Friday. Okay. Trust and confidence. Sa gobyerno, ka-coffee, kahit anong gobyerno yan, even ni gobyerno ni Pinoy yan, ni Gloria, ni Duterte, ni ERAP, ni PBBM, yung matataas na opisyal ng gobyerno, itinatalaga yan dahil sa trust and confidence. Ibig sabihin, nagtitiwala sa iyo yung principal mo. Yung presidente, in this case, ang principal presidente, nagtitiwala sa iyo, kaya tinalaga ka dyan. Diba? Sa mga cabinet positions, tinatalaga yan dahil sa trust and confidence. Ibig sabihin, nagtitiwala sa iyo. Discretion, again, decision yan ng presidente. Decision yan ng principal. Kung nagtitiwala siya sa iyo, ilagay ka dyan sa posisyon. Kapag hindi nagtitiwala sa iyo, pwede kang tanggalin. At wala kang magagawa dyan dahil karapatan. Again, karapatan yan. Hindi pa nga abuso ng presidente yan. Karapatan yan ng presidente. Kung hindi ka na pinagkakatiwalaan, tanggalin ka dyan. Bunutin ka sa posisyon. Dahil trust and confidence ang pinagbabatayan natin dito. Sabi nga, itong mga government officials na to ay nagsiserve at the pleasure of the president, at the pleasure of his or her principal.
Okay? Malinaw yan ha. Huwag nyo nang i-issue si PBBM dyan. Dahil trust and confidence yan. Ikaw ba naman? Hindi ka na nagtitiwala dyan sa tao, hahayaan mo pa na nandiyan siya sa posisyon. Eh yung mga aligasyon, mamaya ilang beses siyang ginawa yan o gawin niya ulit. Di ba? So para wag na lumawala, tanggalin na. Oh, yan ang katotohanan. Masakit na katotohanan. Kung fan ka ni Ernel Ignacio, kung isa kang DDS na fan ka ni Ernel Ignacio dahil mahusay siya magpatawa, ibang usapin ang government service. Di natin pinag-uusapan ang personality niya, ang karakter niya dito. Pinag-uusapan dito yung allegedly illegal transactions na pinasok ng OWA na habang na si Ernel Ignacio ang administrator dyan. Sige. Kakdak referred to a 1.4 billion pesos. Again ha, 1 billion at 400 milyon. Tumataginting, chiching. 1.4 billion pesos land acquisition deal that the OWA board did not authorize. Itong mahirap eh. Hindi natin minamalit si Ernel Ignacio bilang isang celebrity. Pero syempre, once you enter the government, may mga procedures, may mga proseso yan na pinagdadaanan. Kaya dapat maalam ka rin eh. Ano yung purpose ng board? Bakit may board ang OWA? Ano yung ginagawa ng board? Diba? Decision making, policy making. Kahit ikaw yung administrator dyan, kahit ikaw yung general manager, regardless kung anong setup ng gobyerno nyo, diba? O government owned and controlled corporation kayo, or GOCC kayo, you have your general manager, diba? May CEO kayo, and you have the board. Makapangyarihan ang board. Bagamat walang mga sahod yan, mga yan, honorarium lang yan, makapangyarihan yan. Bawat transactions mo dyan, dumadaan sa board dyan. Kinakailangan ng mga resolusyon dyan. Pero bakit nagkaroon ng shortcut? O syempre, dadami nang iisip ng tao, bakit nagganoon? Bakit hindi dinaan dito? Bakit ganyan? May illegalities ba dyan? Etc. Posible. Hindi natin sinasabing wala, posible. Kasi binaypas mo yung proseso. Bakit mo binaypas yung proseso? Si Ernel Ignacio, as of the moment, wala pa tayong naririnig na statement mula sa kanya. And then we have the copy already ng reklamo. Mamaya kung may oras tayo, discuss natin yan. Okay, yun yung truth of the matter ha. Tinutukoy dito yung 1.4 billion pesos na land acquisition. Pagkuha ng lote o pagbili ng lote, depende sa arrangement, no? Land acquisition na hindi pinahintulutan po ng board ng OWA. Former Administrator Ignacio did not resign from office. Sabi ni Kakdak ha, he was removed and replaced on the count of loss of trust and confidence due to the anomalous, again si Kakdak ang nagsasalita ha, hindi ako, due to an anomalous 1.4 billion pesos land acquisition deal that did not go through the OWA Board of Trustees on at least 6 counts. Kakdak told GMA News Online. On at least 6 counts. On at least 6 counts. Hindi isang beses nangyari. 6 counts. Oh, Jason sa, anong ibig sabihin yan? Porkit masipag, porkit efficient, pwede mo nang gawin yan? I-bypass mo yung procedure? Kaya nga may ganyang proseso. Kasi, check and balance yan. Hindi ibig sabihin isa lang ang nagtatangling di decision. Kaya nga may board. Ang board hindi isa, hindi dalawa. Yung minimum of 3 siguro, yung iba 5, yung iba 8, 11. Para maraming tao ang nagdidesisyon, hindi lang isa. Paano kung mali yung decision mo? Though at some point, kahit yung board nagkakamali ng desisyon. Pero mas malaki yung chance na magkamali ka kung isa ka lang. Diba? Kakdak said the law required that the deal be approved and authorized by the board. Yan ang mahirap eh. O, celebrity, si Ernel Ignacio. Posible, hindi niya alam. Siyempre, sasabihin niya, hindi niya alam, kaya hindi niya dinaan sa board. Pero posible din na may mga kalokohan. Posible ha, dati sila sabi na absolute ha, posible na may kalokohan. He did not inform the board on at least 6 counts on 6 matters surrounding the 1.4 billion pesos land acquisition deal, sabi po ni Kakdak. Ano yun? Deny mo ba yung presidente? Wala na akong pakialam sa inyo. O sige, bilhin na natin tong lote na to. 1.4 billion pesos lang naman yan. Hindi ka na dumaan sa board. Malinaw naman yan. Yan ang mahirap eh. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan. Ang mali dito kay Ernel Ignacio, kung totoo na malinis yung kanyang intention, dapat kumukuha ka ng tao, at least lawyers, di ba? Or kung hindi man lawyers, naiintindihan yung procedure. Kasi hindi, yan ang mahirap eh. Kung ikaw ay celebrity, hindi ka lang uupo dyan at pipirma ka. Mati-technical ka dyan, and eventually, maparurusahan ka, and eventually, makukulong ka. Di ba? Hindi lang yan sahod ng sahod. Hindi ganyan kadali sa gobyerno. Di ba? Yan kasi akala nyo madali ang trabaho sa gobyerno. Oh, sige.
Pakukulong pa si Arnel Ignacio dito. The land acquisition deal was supposed to be for the accommodation of overseas Filipino workers, which for Kakdak was unnecessary. Sakit sa ulo. Kawawang OFW. Actually, hindi OFW kawawa. Sambayan ng Pilipino. Kasama ng OFW. Pera ng gobyerno ito. Pera ng gobyerno ito. Kaya kay Kakdak, from the very beginning, ang laki ng tiwala ko dito kay Hans Leo Kakdak. Kasi organic yan eh. Nandiyadyaan na yan for the longest time. Alam niya talaga yung concern ng OFW. Yung sila Arnel Ignacio, lately lang naman yan. Nagsipasok, hindi nila alam ang totoong nangyayari. Buti nga si PBBM nagtiwala dyan kay Kakdak. Si Kakdak na mismo ang nagsasabi, unnecessary, hindi kailangan itong biniling lote na to. The land acquisition deal was supposed to be for the accommodation of overseas Filipino workers, which for Kakdak was unnecessary. Bakit kailangan mo pa yan? Bakit nag-engage pa dyan si Arnel Ignacio sa deal na yan, sa kontrata na yan, na hindi naman kailangan? Sabi ni Kakdak hindi kailangan. And for sure, I trust Kakdak. Kilala natin yan, i-interview natin yan for the longest time. Bakit nag-engage? Kaya pala siguro hindi ipinaalam sa board. Dahil may irregularities. Hindi ko alam kung anong accommodation yan. Ang OFW Convention and Tourism Center dyan sa Batangas, meron din, pero donasyon. Remember, ito pinagmamalaki ko sa inyo, ang OFW party list, di ba? Bagamat hindi pa sila pumasok, hindi pa naman tapos, no? May pag-asa pa rin dahil nasa 57 spot sila. Hindi pa man confirmed ka-coffee, hindi bumili ng lote para sa mga OFW. Donasyon. I'm not campaigning for OFW dahil tapos na po ang eleksyon. Pero sinasabi ko lang dahil alam ko ito, nakapunta ako dyan, in-invite ako. Ang OFW party list, si Congresswoman Marisa Magsino, kahit binabash ninyo yan, hindi bumili ng lote para sa mga OFW. Dinonate ng pamilya na. Yung napakalaking lote dyan sa Batangas, sa Laurel, Batangas. Yung OFW Convention and Tourism Center. Meanwhile, ito, bibili ng gobyerno 1.4 billion pesos. Nasabi ni Kakdak, unnecessary. Oy, Arnel Ignacio, ipaliwanag mo to. Sabi ni Kakdak, dapat kinonsulta muna niya ang OWA board. Doon pa lang kasi ako mismo. Pagsasabihan ko siya na di na kailangan yon because the private sector can secure mga accommodation requirements kung mayroon kailangang ibilit na OFW. Correct! DDS! Sige, ipagtanggol nyo pa si Arnel Ignacio dahil kakampi ninyo. Nagsalita na si Kakdak yung mama. Kung dumaan lang yan sa board. Nagagalit ako ka-coffee Nagagalit ako dito First time ko ata magalit. Kung dinaan nyo lang sa board yan, napagsabihan sana si Arnel Ignacio na hindi na kailangan yan. Kaya nga sinasabi natin, more minds are better than one. More heads are better than one. Two heads are better than one. Diba? Kung dinaan lang ni Arnel Ignacio, I assume may mali dito si Arnel. O sige, 100% I assume. Hindi tayo hukom, pero I assume may mali si Arnel Ignacio dito dahil malaki yung tiwala ko dito kay Kakdak. Hindi niya dinaan yan kasi bebeng-bangin siya. Once na idaan niya yan sa board, bebeng-bangin siya. Si Kakdak pa lang sasabihin sa kanya, hindi yan kailangan. It was unnecessary. It is unnecessary. Kung kailangan mo ng billeting station or holding area para sa mga OFW, then we can partner with private organizations, with the private sector to provide the billeting stations or accommodation for OFW. Pansamantala lang naman yan Maling-mali talaga dito si Arnel. Pasensya na, mga DDS, ewan ko ba't pinagtatanggol nyo pa rin. Kakdak said the agreement was entered into last September 2024. Biruin mo, October, November, December, plus 5. 8 months na ang nakalilipas ka-coffee. So sasabihin ninyo, ano na naman to? Political persecution na naman to. 8 months na ang nakalilipas. Inimbestigahan yan bago maging palitan tong si Arnel. Definitely inimbestigahan yan. Hindi yan basta-basta nagdesisyon na palitan agad siya. Regardless kung sino yung pumalit. Huwag na natin i-issue yung bagong pumalit. Inimbestigahan yan. Pero yung proyekto that spurred or brought on the land acquisition deal dates back to September 2023. Pinaplano na nila noong September 2023 and then yung land acquisition, deed of sale, absolute sale, September 2024. Biruin mo nakalusot.
Again, sinasabi natin, sasabihin ninyo, reflection na naman ni PBBM yan, korupsyon ng gobyerno yan. Yes, at some point, makaka-apekto ito sa administrasyon. Again, tulad ng sinasabi natin, walang perpektong gobyerno. Hindi tayo nagbubulag-bulagan dito, walang perpektong gobyerno. Sa isang sakong kamatis, laging may bulok, isa or dalawa or tatlo. And I think, isa ito sa kabulukan ni Ernel Ignacio, dyan sa OWA. May deed of sale na may absolute sale. Nakuha na yung lote. September 2024 pa. As if Ignacio would face charges over this matter, Kakdak answered in the affirmative saying, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. had already been informed. Yes, I report it to the President and yes, there will be corresponding case to be filed in the appropriate office or authority, sabi ni Kakdak. Ignacio was replaced by DMW Undersecretary Patricia Kaunan. Tama lang. Kasuhan yan ka-coffee. Bakit hindi siya kakasuhan? Dahil celebrity siya? Ang masaklap dito sa mga DDS to tanggol. May nag-post. Nakuha ko lang din ito kay Mother Pebbles. Ito yung letter. I suppose ito yung reklamo ha. A certain De La Cruz Rupert nag-post ka-coffee ito. Pinagpalang araw sa inyo mga kababayan ko. Sana naman ito ay mabigyan ng pansin kahit nasa issue ngayon ng Pilipinas sa pagkakawatak-watak. Ito po ay patunay na habang nagkakaroon po ng malaking issue ang gobyerno, sila naman po ay patuloy na nangungurakot at hindi natin alam. Tulad ng sinasabi ko, hindi tayo nagbubulag-bulagan dito, hindi perpekto ang gobyerno, may mga bulok talagang kamatis. Sige, ito pong liham na to ay March 31, 2025 pa. Ang nagpasa ay, ang nag-post yung Rupert, pero ang letter ay mula sa concerned OWA employees. Concerned OWA employees. So, from within, internal ka-coffee, I suppose, labor union yan, or I don't know, pero concerned employees, Ito po ay dated March 31, 2025, na-receive po yan ng Bureau of Internal Revenue, ng BIR, Office of the President, received ng April 4, 2025, Ombudsman, March 31, 2025. So, pinadala po itong liham na yan. Mahaba yung liham, Basahin lang natin yung first parts dito. Reklamo laban kay Ernel Ignacio at Emma Sinclair hinggil sa plunder ng mahigit na 100 milyong piso at paglustay ng 1.4 billion peso sa property na hindi napapakinabangan. Yan, lintik talaga yan, Gumastos ka ng 1.4 billion, kung totoo man hindi napapakinabangan, sobra. Mahal na Pangulo, mahigit na 5 buwan na po ang lumipas simula nang ma-file ang aming reklamo laban kay Ernel Ignacio at Sinclair na wala pong aksyon mula sa tanggapan na dapat na nagpapatupad ng kaayusan sa gobyerno. Lubos po ang aming pagkabahala sapagkat hayagan po ang pagpapahayag ni Ignacio na tinawanan lang daw po ni Executive Secretary Bersamin ang complaint laban kay Ignacio. Maliwanag po na ito sa board ang wait lang ha. Maliwanag po na itinago, para malinaw tayo, maliwanag po na itinago sa board ang pagbili ng lupa ni Ignacio at Sinclair sa napaka-questionabling proseso gaya ng pag-release ng cheque kay Medina kahit na di pa complied sa mga documentary requirements gaya ng sapilitang pagsasagawa ng supplemental contracts na ginawang basis sa pag-refund ng 36 milyong piso kay Mr. Medina, gaya ng walang board approval ng OWA ang contract to sell, gaya ng walang board approval ng OWA ang deed of sale, gaya ng walang board approval ng OWA ng seller and supplemental agreement. Itong statement na ito, itong liham na ito, na ipinadala mismo ng mga manggagawa dyan sa OWA ay consistent doon sa statement ni Kakdak, ni Secretary Kakdak. Maliwanag na ang transaksyon na ito ay kontrolado at ipinilit ni Ignacio at Sinclair bilang buyer at Mr. Medina bilang seller kahit na Realty Corporation ang may-ari ng lupa na si Mr. Medina ang representative. Ang parehong side ay walang approval ng board sa kanilang actions lalo na sa pagsasagawa ng supplemental agreement na naging basis sa pag-release ng 36 milyong piso kay Mr. Medina na agarang nirelease ng cash department ng OWA sa pangalan ni Mr. Medina. Damay-damay na ito ka-coffee. Makaraan ng ilang buwan matapos ma-file ang complaint laban kay Ignacio at Sinclair ay pinatawag ni Sinclair si Mr. Medina at nagpulong sila sa tanggapan ni Ignacio kahit na gabing-gabi na at doon din ay nagpulong na iyon at ipinapabalik ni Ignacio kay Medina ang natanggap na 36 milyong piso.
Ang pagtanggap ng OWA ng cheque mula kay Medina ay walang approval ng board ng OWA. Ang pagsaole ng 36 milyong piso sa OWA ay walang approval ng board ng seller. Parehas problematic both sides. Maliwanag ang lahat ng ginawa ay kayang gawin ni Sinclair, Ignacio at Medina para maitago ang plunder na kanilang ginawa. Naku po, sakit nito ka-coffee. Naniniwala ako sa letter na to, bagamat medyo mahaba-haba ito ka-coffee. Ang kailangan ngayon magpaliwanag si Arnel Ignacio. Sige, sasabihin nila, this is not the proper forum to explain. They will wait for a formal complaint filed against Ignacio. Siyempre sasabihin nila yan. Pero government official ka, you owe an explanation to the Filipino people. Diba? O mga DDS, sige, todo tanggol pa kayo. Gusto niyo yan? Konsentihin ni PBBM yung ginawa na yan? O sige, paliwanag ninyo. Ay nako. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow, YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. And I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.